Isang seaman inaresto sa Pilipinas matapos itong ireklamo ng kanyang kasintahan dahil sa pagpapakalat ng kanilang sex video. Binantaan naman ng nasabing seaman ang kanyang kasintahan na ipapakalat pa muli ang iba pa nilang video kung hindi ito makikipagkita sa hotel. Doon naman naaresto ang seaman na nahaharap sa patong-patong na kaso. Timbog ang isang seaman dahil sa umano'y pagpapakalat ito ng maselang video nila ng kanyang ex-girlfriend sa social media. Sa pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group Nueva Vizcaya Provincial Field Unit, Nueva Vizcaya Cyber Response Desk at Solano Municipal Police Station, isang operasyon ang kanilang ikinasa sa Barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya na nagresulta sa pagkakadakip ng sospek na si alias Mark. Ayon sa ulat, inireklamo ng biktima ang suspect matapos nitong i-post sa isang Facebook page ang maselang video nilang dalawa noong ika-22 ng Abril. Lumalabas sa investigasyon na pinagbantaan pa ng suspect ang biktima na ikakalat nito ang iba pa nilang video na kinunan nito ng walang pahintulot sa biktima kapag tumanggi itong kitain siya sa isang hotel. Dahil sa takot, pumayag ang biktima na makipagkita sa suspect kahit nalabag sa kanyang kalooban. Ngunit kinuha rin nito ang pagkakataon na humingi ng tulong sa kapulisan na naging dahilan upang madakip si alias Mark. Sinampahan na ang suspect ng patong-patong na kaso kabilang na ang paglabag sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at RA 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ganito din ang kinahinatnan ng isang kababayan nating OFW na inaresto nung umuwi sa Pilipinas matapos ding ireklamo ng kanyang kasintahan dahil sa pagpapakalat din ng sex video. Gumamit pa ng droga ang nasabing OFW kaya nahaharap siya ngayon sa patong-patong na kaso. Arestado ang isang OFW matapos siyang ikalat ang mga pribadong video nila ng kanyang girlfriend na online streamer. Matinding takot din ang naramdaman ng biktima dahil sa pagbabanta umano ng suspect. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio, exclusive. Sinalakay ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang coffee shop na ito sa Pampanga. Pinadapa at pinusasa ng sospek na si alias Berto na inireklamo ng kanyang girlfriend na isang online streamer. Ayon sa biktimang si alias Lovely, isang OFW ang sospek na nakilala niya sa isang streaming app. Matapos ang halos ilang buwang relasyon, unti-unti na raw nagbago ang lalaki. Naging seloso raw ito at nagsimula siyang pagbantaan. Meron silang private video na secretly na-record nitong boyfriend niya. So, pag hindi siya sumusunod sa mga demands nitong boyfriend niya, ay ipapakalat ito. So, akala niya na parang hindi naman totoo. Pero nung may isang sinabi yung boyfriend niya at hindi niya sinunod, dito na nagsimula na, pinadala sa mga anak niya mismo. Nang umuwi sa Pilipinas ang lalaki at nakipagkita kay Lovely, nagkasa ng entrapment operation ng NBI at nahuli ang sospek. Matinding trauma raw ang sinapit ni Lovely. Pati ang kanyang trabaho, apektado. Nagbanta rin daw ang sospek na susunugin ang bahay nila Lovely. Kapag sobrang selos siya, nagtitreat siya sa akin, napapadala ko yung video natin sa mga supporter mo, sa family mo. Sinasabi niya ipapadala pero napadala na pala niya. Ginagawa niya talaga, hindi threat, talagang ginagawa niya. Kaya nauubos yung supporter ko. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpositibo rin ang sospek sa illegal na droga. Aminado naman ang sospek sa mga nagawa. In-spread ko yung videos namin. So, hindi ko siya in-spread to sa mga relatives lang niya, family members niya, not anywhere, anybody. Pero syempre, siguro, yun ang way ko para, kasi binlock niya ako agad eh. Siguro yun ang way ko para kausapin niyo ulit ako, sir, ma'am. Tapos yun nga, pero nagsisi naman ako sa learn lesson sa akin to.
siyempre inuman, tropan, matagal na akong yun, sakto, napahit. So, then, eto yung nangyari din 3 days ago. So, siyempre, nagpa-positive pa ako, pero hindi. Mahaharap ang sospek sa mga patong-patong na reklamo. Kaya guys, sa mga kababaihan dyan ay mag-ingat kayo. Huwag kayong basta papayag na kuhanan ng video ang pagla-love making nyo dahil baka ganito ang kahinatnan. Though hindi naman lahat ng mga lalaki ay kayang magpakalat ng sex video nila ng kanilang kasintahan, pero mahirap kapag nakakuha kayo ng lalaki na wala sa katinuan ng pag-iisip at sobrang siloso, at kapag gumagamit pa ng droga. Kaya maging paalala at babala ito sa lahat ng mga kababaihan, kasama na dyan ang mga Pinay OFW.